Bigla na lang susulpot ang anim na bagay na ito kapag may baradong ugat ka sa iyong katawan. Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong doktoran. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Ako'y isang LPT, Licensed Professional Teacher. Pero ang pagbablog ay isa rin sa naiibigan ko. So dito ako masaya. So guys, ang topic natin ngayon topic natin for tonight is about sa mga bigla na lang na sumusulpot na karamdaman o itong mga anim na bagay na ito na bigla na lang sumusulpot sa iyong katawan o sa iyong baradong ugat may baradong ugat ka sa iyong katawan kasi kapag may naramdaman ka na para bang yung namamanhid lang, namamanhid ka sa left hand o sa right hand o sa binti o sa liig o sa ulo. So yun ang palatandaan na meron kang baradong ugat sa iyong katawan. So narito no, So bago yan pala guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe, please subscribe and then panoorin nyo rin and pa-comment and pa-share. Guys, itong content na ito ay evergreen content. Organic living, health tips, ito ay may matutunan kayong aral. Araw-araw, mga tao ay may gustong matutunan sa kanilang pamumuhay. Itong video ito, ginawa ko upang merong kayong guide, merong kayong, kumbaga, may guide kayo kung paano simulan o paano mabawasan o paano nyo i-handle ang inyong kalusugan o paano nyo mapangalagaan. So, evergreen content, hindi siya mapapanis. Forever na tinatangkilik o forever na kaya may laman, kumbaga may laman, hindi siya kung sa kanin, hindi siya mapapanis. So, narito, direct to the point na po tayo, ang dami pang sinasabi. So ito, bigla na lang susulpot ang anim na bagay na ito kapag may baradong ugat ka sa iyong katawan. So, narito guys, tip number 1, bigla ang paghihina o pamamanhid ng isang panig. Sa isang panig o saan ba dito sa kanan o sa kaliwa o sa isang kamay, sa isang binti, o saang parte ng iyong kamay, o saan ang parte ng iyong binti. Ito ang pinaka-characteristic na sign ng cerebral ischemia mula sa block na artery sa utak. Ang biglaang unilateral na weakness o numbness ng isang side ng mukha, isang braso, isang binti, ay nagpapakita ng collateral na hemisphere sa ischemia. So, yun. Kanina pala, no? So, ngayon lang ito talaga napansin ko. Pero nung nakarang buwan, nakarang linggo din, pag nagpunta ko dun sa farm, nagdidilig ng mga halaman, nagpapakain ng mga hayop, nagbabike lang ako. Ito talaga yung right hand, yung sa kanang kamay ko talaga na mamanhid siya. So, yun, ang isa na yun sa palatandaan o sign na may barado kang ugat sa iyong katawan. Kasi hindi pa nga lang kalayuan ang inyong binabaybay o namamanhid na. Yung para bang hindi ka makaramdam ng kirot o ano pa man dyan. Kasi parang pakiramdam mo talaga na wala kang na namanhid na. So, yun sign na merong baradong ugat sa iyong katawan. So, napakadelikado pala. Kaya lagi akong inatake ng high blood kasi yun na nga ang sign. So, kahit yung nag-i-scorer ako, nagmumotor, hindi naman pwersahan, no? Hindi naman pwersahan yung dagay po dahan-dahan lang, pero nararamdaman ko pa rin yung pamamanhid. So, ito ang yun na yun. So, ang middle
cerebral artery conclusion. Ang pinaka-common na ischemic stroke territory ay nagdudulot ng classic na collateral hemispheres at hemisensory loss. Ang pasyente ay madalas na hindi makaangat ng isang braso o ang mukha ay nagda-drop sa isang side. So, halimbawa, naramdaman mo na yung sinabi ko, sa isang braso o sa isang paa, yan, madalas ko talaga ito nararamdaman, guys. Naupo lang ako ng ilang minuto, nako, manhid na, yung para bang kinikiliti ka na hindi mo maramdamang inapak mo yung paa mo sa sahig na manhid ka na kailangang humawa ka kasi kung parang matumba ka, yun. Sign na yun ng na may baradong ugat, no? So, delikado. Kailangan mag-exercise para tuloy-tuloy ang pagdaloy, no? So, yun. Kahit sa ugat, sa kamay, o sa paa, yun. Isa na rin yan sa mga sintomas. Ang important na distinction, ang bilateral na weakness o numbness, parehong kamay o parehong binti, no? Yun. Ay less likely na stroke at more likely na metabolic o peripheral cause. Ang unalteral na sudden onset ay ang classic na vascular warning. Ayun, guys. Dito, alam ko na. Ito talagang kanang kamay ko ay namamanhid na siya at dito sa kanang paa ko rin ay namamanhid na rin. Pareho sila sa kanan talaga. Ay, Diyos ko, simba ko palayo lang, no? Yung pala ay palatandaan na may baradong ugat ka sa iyong katawan. So now I know, gagawin ko ang lahat para mawala yung barado. Kasi araw-araw, guys, nararamdaman ko ito, no? So, ito ay binabahagi ko sa inyo para meron din kayong guide para habang maaga pa, ma-actionan nyo na. So, yun lang. Pasensya na kayo maingay din dito. Gilid kasi kami ng highway, maraming tambay dyan, tapos maaso, sasakyan, napapalingon talaga ako. So, ang gawin na lang, unilateral na sudden weakness o numbness or ER agad, ito ay fast criteria, face trapping, arm weakness at tumawag ng ambulansya ngayon. So, yan. Hindi, huwag mo na kasing hintayin na lumala pa. Kasi delikado na kung dito sa bandang ulo o sa puso natin bumara yung ugat na yan, ay napakadelikado. Talagang buhay na nakataya dyan. Okay la, kung dito sa kamay, sa paa ay naramdaman nyo na, huwag nyo nang patagalin, huwag nyo nang hintayin pa na lumala na. So, pa-check up agad, no? Para, meron kasing gamot na para dyan, no? So, may mga advice yung mga doktor kung paano maiwasan o maibsan ang mga ganyang klaseng sakit. So, number 2, biglang hindi malinaw ang pagsasalita o hindi maintindihan ang sinasabi ng iba. Yung bang pagsasalita mo na bigla na lang mag-lack, yung gano'n, tapos, yung pagdinig mo sa mga sinasabi ng iba, hindi maklaro. Yung para bang may garalgal o para bang may mga error, no? Mga error na boses o error na mga na sinasabi na pero sa kanila klaro naman pero sa inyong mga pandinig ay hindi mo na maintindihan, no? So yun. Ito ang aphasia sign ng dominant hemisphere stroke. Ito daw ay aphasia sign ng dominant hemisphere stroke. Ang Broca's aphasia mula sa frontal lobe involvement ay nagdudulot ng expressive na difficulty. Alam ang ibig sabihin pero hindi malunan ang salita o nalalabas ang maling salita. Ang Wernicke's aphasia mula sa temporal lobe involvement ay nagdudulot ng fluent pero incomprehensible na speech. Yung bang
yung, halimbawa yung face natin nangingiwi na. Tapos yung pagsasalita mo, meron talaga, may kilala akong ganun, na hindi, yung pagsasalita niya is nangingiwi na, tapos, na, yung para bang gugutay-gutay na yung mga pagbibigkas niya, no? So, pasensya na kayo sa mga words na nagamit ko. So, yun. Ang acute na onset ng speech difficulty is slurred speech, word substitution, or inability to understand spoken language ay stroke hanggang napatunayang hindi. So, na yun, meron akong titang ganyan, no? Kawawa talaga. Yung kanang kamay, kanan niya, kanang kamay, saka yung pang kamay niya, pag naglalakad, kanang paa niya, pag naglalakad siya ganun, no? Tapos, ganun-ganun siya. Tapos, yung pagsasalita niya, na ibibig, na gusto niyang magsalita, pero yung pagbigkas niya is putol-putol, at yung yung face at bibig niya is gaganong-ganon talaga. So, para sa kanya, kumpleto yung naibigkas niya. Tama yung naibigkas niya. Pero ikaw na nakikinig, hindi mo naiintindihan, no? Hindi mo naiintindihan kung ano yung hinahatid, no? Sinasabi sa inyo. So, yun yung slurred speech and word substitution, no? Spoken language is talk. So, napakadelikado. Alam niyo guys, sa totoo lang talaga natatakot ako kasi nasa family na history, nasa namin yan, lahi ng pamilya. Papalayo lang, no? So, yung meron akong, huwag natin banggitin, nakakalungkot lang. Ako naman, nag-iingat naman ako guys, talaga nag-iingat na lahat ginagawa ko, nag-exercise ako para hindi ito mangyari sa akin. Pero ewan ko lang bakit ganon. Siguro din sa mga kinakain din natin. So, lahat naman iniiwasan ko. Pero yung gusto kong yung mag-crave ng yung pinikas na tuyo, yun. Kakain lang ako ng kunti. No? Huwag masyado. Mayroon akong kaibigan na nurse. Nagtanong ako sa kanya, okay lang naman kumain, pero wag palagi. Dapat kakaunti lang, no? Na para mawala yung pagkikrave natin. So, yun. Ang biglaang onset, hindi ang progressive na speech difficulty na lumilitaw sa loob ng linggo o buwan, no? Gawin na lang natin ay sudden speech difficulty. Agad. Ito ay ang S sa FACT criteria. Bawat minuto ng delayed treatment ay nagpapababa ng recovery potential. So, kailangan pala para maibalik o mawala ito, kailangan pala alam mo yung mga treatment, kailangan yan yung parang minamassage ka, pero para dun sa mga mayayaman na kaya nila ay magagawa, may ibabalik talaga yung mga normal na kalusugan nila. Pero yung para dun sa mga walang kakayahan, kasi sobrang mahal naman yung pag-treatment, no? Yun, nagtitiis na lang sila ng ganon. Naalala ko, no, ang nanay ko nung buhay pa siya, yung nagka-mild stroke is kapatid niya, mas matanda sa kanya. Nung buhay pa yung mama ko, siya yung nag-alaga niyan. Bumabalik yung, kumbaga gumaganda yung pakiramdam niya, yung paunti-unting bumabalik yung normal yung katawan niya at saka buhay. Kasi yung mama ko nung nabuhay pa siya, umaga pa lang parang, ang pinapakain sa kanya is lugaw. Ginulugawan siya, tapos, pinapaliguan siya ng maaga, tapos hinihilot-hilot. Ginawa ng mama ko nun sa kanyang kapatid, hinihilot-hilot siya ng ganun. Tapos, yung para bang, pati yung buong katawan niya hinilot, kasi yun nga, nangyayari yun sa isang tao kapag may baradong ugat sa inyong katawan. Guys,
malaki talagang tulong ang treatment na yun. Nung hinihilot-hilot ng mama ko, yung masinas ng gano'n, yung mga ugat na mabarado. Alam mo yung tita ko, medyo naayos-ayos yung paglakad niya. Nung araw-araw, twice a week, inaano siya ni mama. Hinihilot, gano'n. So, yun. Ang treatment talaga nakakatulong yun sa mga taong merong ganong klaseng sakit, no? Alam niyo ba nung namatay ang aking mama, bigla ang pagkamatay ng aking mama dahil dun sa merong nag-ano sa kanya, umiyak yun dahil siya mismo talaga yung sabi niya sabi nung auntie ko na merong mild stroke, yung mama ko daw is doctor niya, caregiver niya, lahat. Oh, yun. So yun. Yun ang halimbawa lang yun ha na binigay ko sa inyo. Pasensya na kayo, pati yung nanay ko at saka tiyahin ko sinabi ko kasi hinalimbawa ko silang dalawa tungkol sa treatment. Yes, naniniwala ko sa treatment. Bumabalik na nare-recover yung katawan mo kapag meron kang treatment. So number 3, bigla ang pag-blur o pagkawala ng paningin lalo na sa isang mata. O yung bang bigla na lang pag ng paningin mo na hindi ka na nakita. Ano? Isang mata o kahit ang parte ng katawan sa left and right man yan na bigla kang nabubulag o biglang pag-blur na hindi mo na makikita o mababasa yung mga letra. So, yun. Itong vascular visual emergency. Ang amaurosis fugax, ang transient monocular blindness, ay mabilis na pagkawala ng paningin sa isang mata na nagre-resolve sa loob ng minuto. Ito ay TIA, no? Transient ischemic attack, no? Ang nagmumula sa ipsilateral na carotid artery stenosis. So, stenosis, not stenosis. So, yun, pag meron ka pala talagang baradong ugat na malala na, pati mata mo apektado. Kasi nga hindi na dumadalo yung dugo mo, no? So guys, ingat-ingat din, no? So, ang amaurosis fugax ay tinatawag na warning stroke. Ayun, warning pala yun. Yung sinasabi na amaurosis fugax ay warning yun sa isang kumbaga may stroke kapag merong mga ganyang karamdaman. Ang 15 to 20% ng mga nakakaranas nito ay magkakaroon ng major stroke sa loob ng 90 araw kapag hindi natrato. So kapag napabayaan mo, hindi mo naagapan at hindi mo na alagaan yung sarili, mangyayari ito, magkakaroon ka ng 15 to 20% na makaranas ito sa loob ng 90 araw. 90 araw na 3 buwan yan, 3 buwan na ma-stroke ka. So, delikado. Matagal-tagal din 3 buwan. Ang bilateral na visual field loss o homonymous, hemianopia loss ng parehong right o left visual field sa parehong mata ay posterior circulation stroke sign. So, yun ay pati pala mata natin ay maapektuhan kapag meron ng baradong ugat sa ating katawan. So, ang gawin na lang kahit transient visual loss sa isang mata na nagre-resolve na emergency neurovascular evaluation agad. Hindi pwedeng baliwalain kahit gumagaling na. So, kailangan maintain pa rin, kailangan alagaan pa rin ang sarili, wag ipang walang bahala ang ating kalusugan dahil ang kalusugan natin ay siyang ating pinakaunang investment. Kapag napabayaan natin kalusugan, paano na lang ang bukas, paano na lang ang mga pangarap para sa ating pamilya. So, yun. So, number 4, bigla ang matinding sakit sa dibdib na nagra-reject sa braso o panga. Ayay ko. Yung bigla ang pagsagit sa dibdib na sumisikip, na sumasakit, and then naapektuhan ang
braso, dito sa panga natin, yung sumasakit minsan, no? Ito ang klase ng presentation ng acute coronary artery complosion. Ang heart attack, ang acute MI ay nagdudulot ng characteristic na chest pain na nag-describe bilang pressure, tightness, squishing, o heaviness na. O ayan, kapag sumasakit, kumikirot na yung dibdib natin, panga at saka braso, yan ay magkakaroon ng heart attack ang isang tao. No? So, meron ng, kung parang sumisikip na nahihilo ka na parang ang bigat, heaviness, ano. So, yan, wag baliwalain, no? Nagre-radiate sa left arm, jaw, neck, at back. So, naku, sa left arm, sa neck, and then sa back. Di ko lang alam, guys. Masakit din dito ko banda, oh. Pero mahilig akong maghiga ng nakatagilid na nakasandig sa uluhan ng kama. Yung kama namin, no? Matigas din kasi yun kasi ang typical presentation na madalas na miss, lalo na sa mga babae at diabetes. Epigastric pain na akala ay acidity. Extreme fatigue lang, upper back pain at jaw pain nang walang chest pain, no? So, ang gawin na lang anumang acute chest pain na kasabay ng sweating, shortness of breath o radiation, ER agad. Ang birth to balloon time na below 90 minuto ay critical para sa myocardial salvage. Ayan, guys. Pakonsulta na agad sa doktor. Punta na agad sa mga malapit na doktor sa inyo, no? So, huwag niyong ipagsawalang bahala ang ating kalusugan. So, tips number 5, biglaang matinding pagkahilo at pagkabalanse, vertigo, nakasabay ng ibang symptoms. Kapag barado talagang ugat sa parte ng ating katawan, ganito ang mangyayari, biglaang matinding pagkahilo at pagkabalanse, vertigo. Ay kaya guys, tumataas yung cholesterol natin sa blood pressure natin dahil hindi na tuloy-tuloy pagdaloy ng ating dugo. So, ito ang posterior circulation ischemia. Ischemia sign ang vertebrovascular territory stroke ay nagdudulot ng severe na acute vertigo na kasabay ng diplopia, dysphagia, or unilateral na line ataxia. Hindi lang simpleng ikot, ito ay combine na brainstem at cerebellar dysfunction sign. So yes, palala na ng palala. Hindi lang yan normal. Ako nga nararamdaman ko talaga yung nahihilo ako, tapos yung sukang-suka na akala ito parang umiikot yung paningin ko talaga pag umatake ako, pag inatake ng mga ganyang bagay. Upo talaga, ayoko yung ginagalaw ako, kahit gano'n lang, ginaganon lang, ayun, parang ginaganon lang ako na anak ko. Ayoko talaga kasi lumalala, yung parang naduduwal ako at saka nahihilo. Ayaw ko nung ginagalaw ako. Nakaupo lang ako ng gano'n, no? So, pag nakahiga kasi, parang nahihirapan akong huminga. Ang isolated na vertigo ng walang ibang neurological symptoms ay less likely na stroke at more likely na BPPV o vestibular neuritis, pero ang vertigo na kasabay ng diplopia, dysphagia, dysarthria, or ataxia ay posterior circulation stroke hanggang mapatunayang hindi. Yung mga nabanggit ko dun guys ay posterior circulation stroke yun. Hanggang sa na discover ng hindi na masyadong malala. So, ang gawin na lang, acute vertigo na kasabay na kahit isang ibang neurological symptom, ER agad. Hindi pwedeng i-assume na inner ear lang.
So, patingin agad sa doktor, wag pag walang bahala na sasabihin lang, ay, ano lang ito, ay, hangin lang ito, ay, kaya ganito yung pandinig ko, kaya ganito yung mata ko, wag po. Kasi ang lahat talaga ng parte ng ang mata, ang tainga ay napakahalaga sa atin, no? So, yun. Number 6, bigla ang panghihina ng isang binti, may lamig at kulay na pagbabago. Ayun. Yan yung palatandaan na barado ng ugat sa inyong katawan. Pasensya na kayo. Inaantok. Ito ang peripheral arterial conclusion sign. Acute Lyme ischemia, ang classic ng 6 P's ng acute arterial occlusion. Pain, biglang severe na pain sa affected na extremity. Pallor, pagiging maputi o glowish na skin. Parthenias, absent na pulse sa distal area, distal arterial points. Paresthesia, tingling at numbness. Paralysis, inability to move. At poikilomethermia, lamig ng affected na extremity. So, napakadelikado talaga. Ang acute Lyme ischemia ay vascular emergency na may window ng 6 oras. Para sa revascularization, bago mag-irreversible na muscle damage, gawin na lang bigla ang lamig, maputi at masakit na isang binti nang walang injury. ER agad. Ito ay life-threatening emergency. So, yan. Napaka halaga natin kalusugan. Huwag natin pang walang bahala kasi na sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamilya, kinabukasan ng ating mga anak, no? So, ingat-ingat din. So, gawin na agad. Huwag na yung pabukas-bukas kasi sayang ang oras. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. And then, thank you sa panonood. Paki-follow, paki-subscribe naman ako guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman ako. So, yun. Sana may naintindihan kayo at may nakuha kayong aral. So, yun lang guys. Magandang gabi. Thank you. Bye-bye.